atensyon sa bawat isang nandito sa pagbubukas ng ating food and water laboratory. Siyempre, maraming salamat kay Congressman Roman, Vice Mayor Lodot, pati na rin sa ating mga konsyal, represented by Councilor Simon, at siyempre ang ating Chairman on Health na naging instrumento din para ipatupad natin ito. Councilor Eric, maraming salamat sa iyo. At sa ating masisipag na kasama sa harapan na pamahalaan, siyempre kailangan natin pasalamatan din ng engineering. Kasi mga engineering natin. Maraming salamat sa mga kasama sa engineering department. Pero higit sa lahat, sa mga kasama natin sa City Health Department, ni Dr. Panaliga, nagulat pa yan sa lagay na yan. At alam ko naman, itong lab natin ay matagal ng pangarap ni Doc Stu. Di pala si Doc Stu, siyempre si Dr. Jancel. Congratulations sa iyo at sa mga kasama mo sa medical section natin. Talagang matagal nila gusto magkaroon ng sarili nating laboratorio, no? At gaya nga na nabanggit na kanina, pati ni Doc P, malaking tulong po talaga ito. At imbis na kung saan-saan pa magpapatest ang ating mga commercial establishments, talaga naman magpapatest sila, imbis na kung saan-saan sila, dito na rin tayo. Dito na rin sila sa lungsod ng Pasig sa ating LGU facility magpatest. Requirement naman talaga siya. Sa totoo, baka mas mura pa sa atin, kumpara sa iba. Pag tinitingnan ko yung mga, nung tinanong ko dati kina Dr. Cancel, yung rates sa mga privado. Siyempre, private, natural niya mas malaki yung kita nila. Tayo sa LGU, hindi naman ito maging income generating, hindi naman tayo malulugi dito. Pero, service na rin ito sa mga commercial establishment at iba pa na magpapatest sa atin. Dagdag convenience na rin. Bagamat technically wala na tayo sa Pasig. Sa boundary naman, halos ganun na rin naman. Pag ganun, pwede mo sabihin na Pasig pa rin. Halos tatawid ka lang naman ng Sapa at sundes lang naman ng Pasig. At higit pa sa masaya tayo dahil sa ating food and water lab, masaya rin tayo dahil na ma-maximize natin ang ating espasyo. Alam niyo naman po, mula 2019, ang isa sa proyekto natin ay mag-land banking. Pag may nakikita tayo mula Nagpayong hanggang Palakiw, pag may nakikita tayong bakante, reasonable ang presyo, binibili ka agad ng lokal na pamahalaan dahil ang Pasig, dadami ang tao, dadami ang pangailangan, pwedeng lumaki ang mga problema, pero ang espasyo sa lupa hindi dadami. Ito na yun, yung Pasig, ganyan na kalaki yun, hindi na siya lalaki, 100 years, 200 years, ito na yung espasyo natin, ito na yung lupa natin. Kaya magandang makapag-land banking. At nagagawa naman natin, hanggang ngayon, meron tayong mga tinitingnan, nag-negotiate tayo, pag may mga lupa talagang kailangan, ay ni-expropriate pa nga natin. May mga iba na malapit lang, gaya ng property na ito, gaya ng property nung sa Daang Bangka na maaaring ibang LGU na talaga, pero pa-boundary, magagamit pa rin ng city government, in-purchase din natin. Kaya napaka-importante para sa ating LGU, ito lalo na sa engineering, na ma-maximize natin ang ating mga property, ang ating mga lupa. Kaya itong compound na ito, natutuwa ako dahil talagang minamaximize na natin. At sa totoo, may abang pa, para sa ibang pang facility. Pero una na siyempre, yung mega-dialysis natin, yung PPP natin na 79 machines, o 79 seats ang ating mega-dialysis na wala pa naman nagko-correct sa akin pag sinasabi ko, mukhang totoo na ito yung pinakamalaki in terms of population sa kasalukuyan na mega-dialysis center sa buong bansa. Sa ngayon yata, tama ba, Dr. P? Mukhang oo eh. Kasi nagtatanong-tanong din ako sa iba, may mas yung operational, hindi yung
Yung iba kasi may space for 100, meron pa yata mas malaki. Pero yung actual na gumagana, mas mababa. Tayo, ang 79, talagang napapagana natin at any session, 79 ang nasa servisyuan. So, yan po yung una. Pinakamalaki in terms of operations na may dialysis center sa buong bansa. Tapos yung Magpupuro facility na kalahati ng step-down facility natin na nung COVID time ay nagagamit na ma-maximize din natin. Hindi natin sinayang yung ano ba tawag, parang container van type. Mas maayos naman sa container van, pero hindi ko alam, modular facility. Hindi natin sinayang, nirepurpose natin para maging Magpupuro elderly care facility na sa kasalukuyan ay nagsisilbing parang daycare ng ating mga abandon o kaya yung mga elderly na walang mapuntahan pag itong oras. At ngayon naman po, pati itong food and water laboratory natin. Kaya salamat sa kasipagan ng ating mga kasama sa LGU na nagagawa natin ng maayos ang ating trabaho. Sigurado po ako na yung laboratory na ito ay magiging mapakipakinabang sa bawat Pasigueño. Congratulations, President! Maraming salamat po, Mayor Picos. Alright! At the count of 3, 1, 2, 3. Congratulations, Pasig City Health Department! Test natin. Dito ba? Okay, so welcome po sa UBB School. Yung naunang equipment po is used for elemental analysis, this one is for molecular analysis. So for food and water, ang major application po, nitrates, phosphates, sulfates. So those are essential molecules that needs to be determined in water and food because these are markers of contamination and pollution. Very important again po sa water. Also for nutrient analysis, because also this so magkaibang parameters. So you don't need to go through
yung official. Madaan eh. And this one will be used for Pahinahan mo na nga yung sauce doon. Takboy mo nga yung sauce na hinahanap. Pahinahan mo sa doon. Okay, atras ulit tayo. Ay po, effective na po tayo dyan po. same din po dun sa this will be used for sample preparation. So your samples, food, water must undergo necessary preparations before they are ready for instrumental analysis. So this is called your microwave digester, and that one is given. So very essential din for food and water analysis. Okay, atras tayo. Kayo, lahat, dala kayo sa loob. Media kayo. Media kayo. Pasok kayo. Uy, doon kayo sa loob. Okay, bante pa, para lumang na. Ayos ka, Rolly. Dito sila Kuya Rolly, sa loob dito. So, kanina po nilikas po ng medical. So, 2 parts po kasi